Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan mang panig ng mundo. Init. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Brandon Figueroa na may hawak sa WBC interim dyan sa featherweight division kontra GC Magdaleno na rank 13 ng WBC. Ang kanilang bakbakan ay magsisilbing isa sa undercard sa Canelo Alvarez kontra Jaime Munguia. Ito po isa nalalapit na Mayo 4, 2024 nagaganapin sa T-Mobile Arena, Las Vegas, bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na magkakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At dahil sa magkaroon po tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, mapaulit-ulit po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Okay, hindi na natin patagalin pa, simulan na natin at unahin natin ang sapanig ng rank 13 ng WBC na si GC Magdaleno. Itong si GC Magdaleno bilang isang professional boxer may impresibong kartada. 29 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo, isang bisis ito nakatikim po ng knockout. Height 5 foot and 4 inches, reach 66 inches. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 62%. Last fight nitong si Magdaleno, Abril 8, 2023. Nakasagupa niya ang Amerikano na si Raymond Ford. Nakatikim po ng talo si Magdaleno by unanimous decision. Unang natikman ni Magdaleno ang pagkatalo dito sa professional boxing noong 2018. Na kung saan itong si Magdaleno ay doon pa po lamang nangangampanya sa Super Bantamweight Division. Nakasagupa niya si Isaac Dugbe. Doon nakatikim po ng talo si Magdaleno by 11th round knockout. Sa bakbakan nila noon ni Dugbe, nakataya po ang dating hawak-hawak ni Magdaleno na WBO. Naagaw yan ni Dugbe. Sa karanasan ni GC Magdaleno, dating world champion ito sa Super Bantamweight Division at rank 13 ng WBC ngayon sa Featherweight Division. Sa skill sa taglay-taglay ni GC Magdaleno, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan o brawler style, may counter punching style. Taglay ni Magdaleno ang power, hand speed, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas po sa depensa itong si GC Magdaleno. At sa durability o tibay, bagamat nakatikim ito ng knockout noong 2018, ano na siya mga idol? Sa mga huling laban nito, lalo na sa laban niya kay Ford, sa puntusan lang siya natatalo. Lugi kasi siya sa height. Lalo na technical fighter po ang kanyang huling nakalaban. Sa panig naman ni Brandon Figueroa, ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po na 24 wins with 18 wins coming by way of knockout, may 1 talo at may 1 tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan.
At ang nakatabla kay Figueroa, kung di po ako nagkakamali, ay si Julio Siha na pinatulog ni Magsayo. Ang height nitong si Figueroa ay 5 foot and 9 inches, reach 72.5 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Last fight ni Figueroa, Marso 4, 2023, nakalaban niya ang dating WBC World Featherweight Champion, ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. Nakataya po sa kanilang bakbakan ang WBC interim na kung saan naipanalo ni Figueroa ang kanyang laban kontra sa ating kababayan by unanimous decision. Sa karanasan naman itong si Figueroa, dating world champion sa Super Bantamweight Division at kasalukuyang WBC interim dito po sa Featherweight Division. Sa skills na taglay-taglay ni Brandon Figueroa, boxer puncher din po. Pressure fighter style, brawler style, or willing sa brawlan o toto na bakbakan. May defensive style, may counter punching style din. Pero malimit nating nakikita si Brandon Figueroa, pressure fighter style, brawler style dahil napaka-agresibo nito. Opo, napaka-agresibo. At siyempre, hindi po agresibo sa pag-abante lang, kundi masipag din po ito kung bumabato ng suntok. Sa depensa naman, hindi po mahigpit sa depensa si Brandon Figueroa. Sumasalo din po talaga ito na suntok. Idinadaan niya sa tibay. Dahil may tibay nga naman po ang boxingerong ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa edad. Pareho na sa prime pa ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matangkad po ng 5 inches itong si Figueroa. Sa reach, 6.5 inches ang ikinalalamang ni Figueroa. Orthodox si Figueroa, south po si Magdaleno. Sa knockout ratio, 75% ang knockout ratio ni Figueroa, 62% ang knockout ratio ni Magdaleno. So, lamang po sa power si Figueroa, pero hindi siya magpakakumbiyansa sa power or knockout ratio ni Magdaleno dahil power puncher po talaga yan. Sa activity, parehong inactive ang dalawang maglalaban na kung saan mahigit 1 taon na hindi napapalaban si Figueroa at ganun din si Magdaleno. Oo. Mahigit 1 taon. Dahil Abril. So, Abril tayo ngayon, Mayo. So, araw lang din. 1 taon at mga araw lang din ang ano. Pero pasok pa rin sa tinatawag natin inactive ang magkabilang panig. Sa karanasan, parehong dating world champion sa Super Bantamweight Division, lamang-lamang sa katayuan si Figueroa dahil siya po ay WBC interim at sa orin ang kinalaban, dating world champion ang kinalaban niya na si Mark Magsayo. So, mas nakakalamang si Figueroa dito sa karanasan, lalo na dito sa Featherweight Division. Pero hindi naman po napag-iiwanan si JC Magdaleno dahil itong si Raymond Ford ay hindi rin po yan basta-basta ang boksingero. Opo. Ngayon dadako tayo sa skills. Parehong boxer puncher, so nakadepende po kung kaninong strategy, style ang maging epektibo dito sa laban. Na kung saan si JC Magdaleno may defensive style, may pressure fighter style, si Figueroa ang malimit, aggressive pressure fighter style ito. So hindi gaano ginagamit ni Figueroa ang kanyang height, reach, advantage. Na kung saan, pabor para kay Magdaleno ang close range na suntukan dahil mas mababa siya sa height, which is diferensya nga po ng 5 inches. So, pabor kay Magdaleno ang skills o galawan ni Figueroa. Matinding bakbakan ito. Opo. Ngayon, sino Llamado? Llamado po si Figueroa. Maraming kalamangan si Figueroa. Yun nga lang, nakadepende sa kanya kung kanyang gagamitin. Kasi mas matangkad siya, mas mahaba ang kanyang reach. Lamang siya sa power, kung sa karanasan, ganun din. May laban din po si Magdaleno sa karanasan dahil parehong dating world champion. Pero nakalamang lang sa katayuan, sa orin ang kinalaban sa Featherweight Division si Figueroa. Sa skills, 50-50 tayo dyan dahil parehong boxer puncher kung kaninong strategy o style ang maging epektibo dito sa laban. Kaya, dito sa pangkalahatan,
may kalamangan or lamang po si Figueroa. Kung sa percent naman tayo, 55% para kay Figueroa, 45% para kay Magdaleno. Dahil hindi po basta-bastang boksingero din si Magdaleno. So, dito dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Official prediction ko dyan, Brandon Figueroa by technical knockout. Mga anong round kaya Paidong Sports yan mangyari? Pinakamatagal siguro niyan ay mula first round hanggang 8 rounds pinakamatagal. At kung sakaling maway sa puntusan ang laban, sa tingin ko Brandon Figueroa pa rin. Kasi pwedeng maidomina niya ang laban gamit ang kanyang pagka-agresibo. Pero ganun pa man, hindi porket dihado dito si JC Magdaleno ay walang tsansang manalo. Na kung saan di hamak na mas may magandang galaw ito at may magandang depensa ito, ikumpara kay Figueroa. Lalo na't pabor sa kanya ang skills o style nitong si Figueroa. Sa panig ni JC Magdaleno, bagamat may tibay nga po talaga si Brandon Figueroa, kumo may power si JC Magdaleno, masasabi nating power puncher. Pagka nagkamali dyan si Figueroa, pwede siyang mabagsak dyan. Na kung saan, pagka malas-malasin pa talaga, pwede rin siyang ma-knockout dyan. Dahil may lakas nga po na taglay itong si Magdaleno. At kung sakaling hindi magawa naman ni Magdaleno na matalo si Figueroa by knockout sa puntusan, may laban po ito dahil nga sa skills o style ni Figueroa na mahilig sa close range sa suntukan. Hindi na kailangan ni Magdaleno po ang aabante dito, kundi ang makipagsabayan na lamang kay Brandon Figueroa. Na kung saan posibleng makapagpatama din ito si Magdaleno ng magandang patama, na kung saan iindahin ni Figueroa at sanhi din ang pagkatalo ni Figueroa sa puntusan. Sa madaling salita, hindi po kagulat-gulat yung sakaling manalo itong si JC Magdaleno dahil isa rin po itong talentadong boksingero at siyempre may skills din na kung saan masasabi kong pambato rin dito sa kanyang laban kontra Figueroa. At pabor para sa kanya itong style Figueroa sa close range sa suntukan. Pero kung gagamitin lang talaga ni Figueroa ang kanyang height, reach, mahirapan dito si Magdaleno sa totoo lang kasi nga napakatangkad niya. Kaso lang sa skills o style nitong si Figueroa na kung saan agresibo, willing sa brawlan talaga na suntukan, yun ang may laban dito. Nagkaroon ng laban si JC Magdaleno dahil pabor sa kanya yan. O pabor sa kanya yan. Dito masusubok ngayon ang tibay ni Figueroa sa laban dahil di hamak na power puncher din si JC Magdaleno na kanyang makatunggali ngayong Mayo 4. Pero kung ako ang tatanungin nyo kung sino ang may malaking chance sa panalo, Figueroa ako dyan. Para sa akin, nakautan o kuntusan. At sa panig ni Magdaleno, syempre this is boxing, anything can happen. Hindi porket dihado ito ay talo na kaagad yan. Malay natin, makakakuha ng magandang adjustment si JC Magdaleno na kung saan mapatamaan niya ng puro si Figueroa. Pero dito sa panig ni Magdaleno, kinakailangan niyang i-knock-out talaga si Figueroa para makapiho sa panalo dahil ano siya nagsisilbing challenger dito sa WBC interim ni Figueroa na kung saan mas mabango si Figueroa sa mga hurado, sa referee, ganyan. Lalo na't nauuso ngayon ang politika sa boxing, mga idol. Makapiho lang sa panalo si Magdaleno once na magawa niya may knockout, mapabagsak si Figueroa, which is may kakayahan po si Magdaleno na makagawa niyan para kay Figueroa dahil itong si Figueroa kasi maraming butas talaga sa depensa. Abangan natin dahil matinding laban din po ito, mga idol. Pagka pareho Meksikano kasi maglalaban, tiyak tayo na umatikabong suntukan po yan. Hanggang dito na lamang, ito pa No Sports PH. Maraming salamat po.